habag, pawiin ang aking kasamaan. Hugasan ako sa aking pagkakasala at linisin sa aking kasalanan. Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, pawiin ang aking kasamaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagkapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Miyerkules tayo ng unang linggo ng Kwaresma. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon, kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Lambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon naman nakiisa sa atin, sumita ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Idagdag din natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tikit na sa Israel at Ukraine, at ang kagalingan ng ating Santo Papa Francisco. Mga minamahal ko mga kapatid, sa aklat ni Jonas, nagkaroon ng pagbabalik loob ang mga tao dahil sa pahayag ng propita sa ating Ebanghelyo. Sinasabi ng ating Panginoong Hesus na walang ibang palatandaan liban sa palatandaan ni Jonas na siyang maghatid ng pagbabalik loob o pagbabago. Nangangailangan rin tayo ng pagbabalik loob o pagbabago at pagsisisi sa ating buhay upang tayo'y maging handa sa 40 na araw na paghahanda natin para sa Pasko ng pagdiriwang ng pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesus Nazareno. Kaya, dumulog tayo sa maing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo ang iyong sumasambang sambayanan upang ang pagpakasakit na kusa naming pinagtiisan ay magdulot ng kabutihan sa aming kalooban at gawang mapagmalasakit sa aming ugalit asal sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jonas. Sinabi ng Panginoon kay Jonas, "Pumunta ka sa lungsod ng Ninibe at ipahayag mo ang mga pinasasabi ko sa iyo." Nagpunta nga si Jonas sa Ninibe. Malaki ang lungsod na ito. Aabutin ng 3 araw kung lalakaring pabagtas. Siya ay pumasok sa lungsod. Pagkaraan ng maghapong paglalakad, malakas niyang ipinahayag,
gugunawin ang Ninibe pagkaraan ng 40 araw. Naniwala ang mga taga roon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya nag-ayuno sila at nagdamit ng sako bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. Nang mabalitaan ito ng hari ng Ninibe, bumaba siya sa kanyang trono, naghubad ng balabal, nagdamit din ng sako at naupo sa abo. At pinasabi niya sa mga taga-Ninibe, ito'y utos ng hari at ng kanyang mga pinuno. Walang kakain isa man, wala ring iinom, maging tao o hayop. Lahat ng tao at hayop ay magdamit ng sako. Taimtim na manalangin sa Diyos ang bawat isa. Pagsisihan ng lahat ang nagawa nilang kasalanan at talikdan ang masamang pamumuhay. Baka sa paraang ito'y mapawi ang galit ng Diyos. Magbago siya ng kanyang pasya at hindi na ituloy ang balak na paglipol sa atin. Nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan, kaya hindi na ituloy ang paggunaw ng Ninibe. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat, pusong tapat. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat, pusong tapat. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Hugasan mo sana ang aking karumhan, lalisayin mo ang aking kasalanan. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat, pusong tapat. Isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang paghariin. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat, pusong tapat. Hindi mo na ninais ang mga panghandog. Sa haing sinunog, di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat ay ang pakumbabat, pusong mapagtapat. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat, pusong tapat. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Magsisi tayong mataos, halina't magbalik loob sa mapagpatawad na Diyos. Sa Kanya tayo tumulog at manumbalik na lubos.
kami sayo, Panginoong Hesu Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, samantalang dumaragsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, napakasama ng lahing ito. Naghanap sila ng palatandaan mula sa langit. Subalit, walang ipapakita sa kanila maliban sa palatandaang inilarawan ng nangyari kay Jonas. Kung gaanong naging isang palatandaan si Jonas sa mga taga Nineveh, gayon din naman magiging isang palatandaan sa lahing ito ang anak ng tao. Sa araw ng paghukom, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito at sila'y hahatulan niya ng kaparusahan sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit na di hamak kay Solomon ang naririto. Sa araw ng paghukom ay titindig ang mga taga Nineveh laban sa lahing ito at hahatulan ng kaparusahan sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Ngunit higit na di hamak kay Jonas ang naririto. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon ay nasa Miyerkules tayo ng unang linggo ng Kwaresma o 4 na po na araw na paghanda para sa ating pagdiriwang sa pinakadakilang kapistahan ng pagkabuhay muli ng ating pong Isus Nazareno. At ang atin pong tema sa ngayon, Miyerkules, sa unang linggo ng Kwaresma, ay tungkol sa pagbabalik loob. Pagbabalik loob na ito ay napahayag na sa ating unang pagbasa sa aklat ni Propeta Jonas, Kapitulo 3. At sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Lucas, Kapitulo 11, verso 29 hanggang 32. Pero bago tayo pupunta sa pagnilay-nilay, mga ilang paliwanag muna. Ang pagbabago o pagbalik loob ay naulit sa Biblia ng 100 times. At ang salita ng ating Panginoon na Hebreo Aramaiko, ang pagbabago ay asara Tsuba. Pero dahil mahaba po yun, pwede na pong gamitin natin ang isang salita para madali nating masaulo. Tsuba. Tsuba ay pagbabago, pero ang literal na kahulugan nito ay babalik sa Diyos. Pero ang ating Ebanghelyo na nakasulat sa Koinoko na Grigo, sa Koinoko na Grigo, ang pagbabalik loob, pagbabago ay metanyuno, na ang upang madali nating maalaala, metanya. Pero nakasulat dito, metanyuno, mula po sa metanya. Ang metanya ay mula sa dalawang salitang Grigo, meta at nous. Meta ay bago, nous ay pag-iisip. So, pagdugtungin yung dalawa, yun ay pagbabago. At sa Latin naman, nasalin ng ating mga pagbasa, penetere. Kapag tingnan po natin ang ating Ebanghelyo ngayon ni San Lucas, ang ating Panginoon ay pinuntahan ng maraming tao. Pero may mga
parisiyo, iskriba, at mga pinuno na gusto nilang siluin ang Panginoon at humingi ng palatandaan mula sa langit. Alam nila na nakagawa ng ating Panginoon ng mga himala. Siya ay nagparami ng tinapay. Siya ay nagpagaling ng lahat ng karamdaman at lahat ng mga kahinaan ng tao. Pinalayas niya ang demonyo. Nakakita ang mga bulag, ang mga lumpo ay makalakad na, makapagsalita ang mga utal, pero humingi pa rin ang mga parisiyo, iskriba at iba pa ng palatandaan mula sa langit. Kaya dito tayo pupunta ngayon sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 29, at sumusunod na sinabi ng Panginoon, napakasama ang lahing ito. Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit, balit walang ipakita sa kanila maliban sa palatandaang inilarawan na nangyari kay Jonas. Kung tingnan po natin si Jonas, dito sa ating unang pagbasa, ay nagkaroon siya ng pangalawang mensahe sa Panginoong Diyos na si Yahweh at sinabi niya, magugunaw ang Nineveh. Ang Nineveh ay isang malaking luma na lungsod sa Middle East at magugunaw yon kapag hindi sila magbabalik loob o magbabago. Pero bago ito nangyari, si Jonas tinawag ng Panginoon para ihatid ang mensahe ng pagbabago o pagbalik loob. Pero, ang nangyari, ayaw ni Jonas. Kaya, nagkaroon ng bagyo doon sa dagat at inihagi siya. Nilamon siya, ayon pa sa kwento, nilamon siya ng isda at ang isda ay nagdala sa kanya sa dalampasigan mismo ng Nineveh. Ngayon, dahil ayaw niya doon, naroon na siya at sinasabi niya, magugunaw ang Nineveh kapag hindi magbabago. Naniwala ang mga tao dahil sa kakaiba na kwento ni Jonas. Paano siya nabuhay na punong-puno ng aksido o acid yung loob ng tiyan ng dambuhalang isda at nabuhay pa doon pa sa Nineveh. Kaya naniwala ang mga tao, pati ang hari ay nagkaroon ng decree na magbabago ang lahat at huwag kakain, magkaroon ibig sabihin ng pag-aayuno upang magsisi sila sa kanilang buhay. At dahil doon, nakita ng Panginoon Diyos na si Yahweh na sila ay nagbalik loob, hindi natuloy ang paggunaw ng Nineveh. At ito yung gagamitin ng ating Panginoon sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 11, verso 29, na iyon ang palatandaan na dala ng Pong Isus Nazareno na hindi sila maniwala sa Kanya at gusto nila na magpakita siya ng mas malaki pang himala, ang himala na ginawa ni Jonas na Diyos talaga ang may mensahe sapagkat kakaiba ang nangyari sa buhay ni Jonas. Pero mayroong panghigit kay Jonas na propeta at yun po ang ating Panginoong Hesus na nagdala siya ng hindi lang ng mensahe, mga palatandaan na siya ay gumagalaw ayon sa kamay ng Diyos dahil makapagbigay siya ng mga himala. Pangalawa, sinasabi rin nating Panginoon na ang reyna ng Timog, at ang reyna ng Timog ay si Reyna Sheba ng Timog, at nagpunta kay Solomon upang magtanong paano mabuhay na magkaroong buhay na ganap at ikasya siya. At tinuruan ni Haring Solomon, nagbago yung reyna, nagbago rin yung mga nasakupan niya na kaharian, maging palatandaan ang reyna ng Sheba ng pagbabalik loob ng buong bansa nila. Pero sabi ng ating Panginoong Hesus, mayroon pang higit
kay Solomon, mayroong panghigit kay Hunas. Dahil ang ating Panginoong Isus, siya ay una sa lahat, salita ng Diyos ng katawang tao at siya yung Mesiyas. Pero ayaw lang tanggapin. Ang kailangan lang ng mga tao ay tanggapin ang mensahe ng ating Panginoon at magbalik loob upang maligtas. Kaya ang palatandaan kay Hunas, ang palatandaan ng Reyna ng Timog ay kailangan na tayo ay tatanggap sa mensahe ng Panginoong Isus na magbalik loob. Kaya nung sinabi niya, mitanyuno o mitanya, ibig sabihin dito, magkaroon tayo ng pagbabago. Magkaroon tayo ng pagbabalik loob. Kapag tingnan po natin ang tunay na pagbabalik loob, hindi po yung sinasabi na magrosaryo ka, magnobina ka, magsakripisyo ka. Ang sinasabi dito ay una sa lahat, ang pagkaroon ng pagkilala sa isang tao na siya'y nagkasala. Ang pagkilala ng isang tao na siya'y nagkasala, na ayon pa sa aklat ni Propeta Isaiah, Kapitulo 6, verse 5, ay ang pagtingin na ayon pa ni Propeta Isaiah, na siya ay hindi karapat-dapat sapagkat siya ay makasalanan. At ito yung una na pagpapahayag ng tunay na pagbabago. Pangalawa, ang tunay na pagbabago ay gumagawa ng paraan upang kanyang bigyan ng pag-ayos ang mga pagkapinsala o anumang nangyari dahil sa kanyang pagkilala sa kanyang kahinaan o kasalanan. O magsabi dito, retribution o magbayad sa nagawa na pagkasala. Ebanghelyo San Lucas, Kapitulo 19, versikulo 8. At pangatlo, ito yung pagtanggap ng kahinatnan o ang resulta o bunga ng ating paggawa. Kasi kung minsan na isang tao nagkasala, magmura ka, hindi mo natanggap yung resulta ng pagmumura mo. Nagdudruga ka, hindi mo tinanggap ang paghihirap ng pamilya mo. Nagsusugal ka at naghihirap yung pamilya, naglalasing ka at iba pa mga bisyo, pero hindi ka nagsisisi. O dili kaya ikaw ay nagluloko sa iyong pagtrabaho, sa opisina man, o kung anong pagawaan, o anong negosyo, o sa iyong pagsasaka, pero hindi ka nagbabago. Ito yung dapat nating tingnan. Kung tayo ay totoo, kailangan na maging totoo tayo at magpatotoo na gumawa tayo ng mabuti at may puso ang ating paggawa at paglalingkod. Kaya, ang pangatlo, ang ating pagtanggap ng pagbabago sa pagitan ng pagkilala sa kahinatnan o resulta ng ating kasalanan. Pang-apat, huwag tayong magpakita na total ang Panginoon ay mawain naman. Puno naman ng habag. Patawarin naman ako. Kaya magkasala uli. Huwag tayong magkaroon ng merito na gagawa uli sapagkat patawarin ng Panginoon. Hindi po dapat ganyan. Ang dapat ay tayo ay magresolba sa ating na huwag nang maulit pa ang ating managawang kasalanan at maging matapat tayo sa Panginoon dahil hindi po parang washing machine ang pagkumpisal na pagpasok mo marumi ka at malinis na, parang washing machine, uulit-uli pagka marumihan ang damit. Ang tunay na pagsisisi ay ang buong puso na pagbabago at pagsisisi at paggawa ng mabuti. Panglima, na dapat tingnan natin ang kalaliman ng mga
kahinatnan o ng sakit na siyang resulta ng ating ginagawa. Kuminsan hindi kasi nakikita ng mga tao na ang kailang ginagawa ay nagdulot ng sakit o ng problema. Halimbawa, ang isang tatay, nagkabilang bahay, iniwan niya ang kanyang pamilya. Hindi man lang niya iniisip na nagdala ng sakit sa kanyang mga anak. O kaya kung may apo na siya, kanyang mga apo, o ng kanyang mga kamag-anak. O dili kaya kung anuman ang mga bisyo na nasa kanya, hindi man lang iniisip. O dili kaya siya ay nangurakot sa gobyerno, hindi man lang niya nalaman na babagsak ang isang tulay at may mamatay pa kung minsan sa kung anong mga pinsala na mangyari dahil sa ginagawang pangungurakot. Kailangan na magsisisi ng tunay at magbalik loob at magbabago. Kaya ito yung tinatawag na pagtanggap ng kalaliman ng sakit na dulot ng kasalanan. Pang-anim, magbabago ng ugali. Kasi mayroong mga tao, magpunta sa simbahan, napakabait, parang santo. Mangumpisal, para paring santo. Paglabas sa simbahan, nagmumura at balik uli sa ginagawa. Hindi po yan ang tunay na pagbabago. Kailangan na ikay nagbabago, ang iyong ugali, baguhin. Ang iyong pamaraan at paningin at pakikitungo sa tao, baguhin. Upang ikaw ay naging matapat sa iyong pagbabago. Pangpito, kailangan natin ang espasyo ng ating pagtubo sa grasya ng Diyos. Lahat po ng ating pagbabago, hindi po kaya sa ating sarili. Biyaya po mula sa Diyos na tayo magbalik loob. Kuminsan, atin pong pinabaligwala yung grasya na tanggap natin sa pagpatawad sa ating mga kasalanan. Kuminsan, ang akala natin, mayroon namang pagkumpisal, kaya tatanggap uli ng ganito. Hindi po ganyan. Dapat magpasalamat sa Diyos sa biyaya ng pagpapatawad na binayaran niya sa hindi madali na paraan, nagpakasakit siya at namatay sa cross. At pangwalo, kailangan na ating tingnan ang pagpapatawad ng Diyos sa sincero na paraan. Na ang Diyos ay nagpapahayag ng kabutihan sa atin. Hindi ba rin tayo magpahayag ng kabutihan? Ang Diyos ay puno ng habag sa atin. Hindi ba rin dapat tayo magpakita ng habag at awa sa ating kapwa? Ang Diyos ay nagbigay sa atin ng lahat ng kinakailangan natin upang tayo mamuhay na matuwid. Hindi ba rin dapat na mamuhay tayo na matuwid? Kaya ang tunay na pagbalik loob ay ang pagtanggap sa palatandaan ng ating Panginoong Hesus Nazareno. Hindi lang palatandaan ni Jonas na dahil sa kanyang sinasabi, nagbago ang mga tao. Hindi lang sa palatandaan ng Reyna ng Timog na siya ay nakinig at dahil sa kanyang pagkinig sa mensahe, pati ang kanyang kapwa-tao ay nagbabago. Ngunit ang tunay na pagbabago ay ang ating pagtanggap ng salita ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus Nazareno, ang pagsabuhay nito at pagsimula ng panibagong buhay. Naway, ang pagbabago natin ngayong panahon ng Kwaresma ay tunay at tapat at ang ating pagbabago ay totoo. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, natuklasan ni Jonas na hindi maaring takasan ang Panginoon. Tumawag tayo ngayon sa Diyos Ama upang hingin ang biyaya ng pagbabagong buhay at atin pong itutugon. Ama naming lahat, turuan mo kami ng tunay na pagsisisi. Ama naming lahat, turuan mo kami ng tunay na pagsisisi.
ang mga pinuno ng simbahan naway maging puspusan sa kanilang pangangaral ng mensahe ng Diyos tungkol sa pagsisisi. Manalangin tayo. Ama naming lahat, turuan mo kami ng tunay na pagsisisi. Ang panahong ito naway maging pagkakataon ng pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming lahat, turuan mo kami ng tunay na pagsisisi. Tulad ng mga mamamayan ng Ninibe, naway itakwil natin ang masasamang gawi at lumapit sa Diyos ng may kababaang loob at pagsisisi. Manalangin tayo. Ama naming lahat, turuan mo kami ng tunay na pagsisisi. Ang mga may sakit, naway makadama ng kapatanagan ng pagmamahal mula sa mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo. Ama naming lahat, turuan mo kami ng tunay na pagsisisi. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming, ibinigay mo ang simbolo ni Hunas bilang pahiwatig sa pagdating ng anak, kung paanong simula sa kawalang hanggan na iniloob mo ang kanyang muling pagkabuhay. Hiling namin ito sa magitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sumasamo kami sa'yo, marapat inyaring alay. Panginoon, tanggapin mo itong alak at tinapay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo, batid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong kaloob ay aming inihain upang aming sambahin ang ngalan mo. Ang pagsaluhan nawa namin ito sa pakikinabang bilang tagapagdulot ng iyong walang maliw na kagalingan sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Itaas sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapaling tunay, marapat ni kay aming pasalamatan sumitan sa Kristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay kay isaring anak na minamahal. Aming inalaan ang panahon talinot yaman para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami yung pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa namang hel si siyawit ng papuri sa iyo. Nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kay sumitan ng Espiritu ng banal, makalob na ito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo."
Kaya naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang paglalas, pagkamatay, tuloy pagkabuhay ng anak ay naalay namin sa iyo. Ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlahay, may pag-asang sila'y muling mabuhay ganyan lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan nilapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay Diyos daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng galing na utos sa turo ni Jesus na pay natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang lumod sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang patawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintol sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa, kapayapaan sa lahat. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang
ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Paanong di kita ibigin? Paanong di ka patawarin? Bago man isilang sa lupa'y ika'y akin nang inaruga. Paano ako'y iyong lisanin? Paanong ako'y iyong limutin? Gayon man, puot papawiin ang iyong pagbalik hinihintay. Sa bawat pagtawag ko sa'yo, sa bawat hakbang mo palayo, nananangis tungyaring puso, hangad pa rin ang piling mo. Sa bawat pagtawag ko sa'yo, sa bawat hakbang mo palayo, nananangis tungyaring puso, hangad pa rin ang piling mo.
Announcement. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal. Hindi mo kami pinagsasawang pagsaluhin sa iyong banal na piging. Ipagkaloob mong pakinabangan namin ang iyong lakas at buhay na walang maliw. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang panawagan ng pagbabalik loob ay dapat tugunan natin ng sincero at totoo na pagbabago ng ating buhay. Buong buhay, hindi lang ang ating kalakaran, dapat ugali at pagkatao, lalo higit na buong puso tayong para sa Diyos. Ngayon na po ang pag-uspas. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inegmos niya ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos ng katauhan. Pakinggan mong kailangan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa, makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Pasbasan niyo po ninyo itong mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala sa pagitan ng bisyon ito. Naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming ating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo, Amen. maging taglayang agpaan, pag-ibig at pag-asa ng pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.